May tatlong kaso ng malversation na kinakaharap si Senator Joel Villanueva sa Department of Justice o DOJ ayon sa tagapagsalita ng ahensya. Ang mga kasong ito ay pawang non-bailable o hindi maaring piyansahan, ani DOJ spokesman Attorney Paulo Martinez. Dagdag niya, ang tatlong magkakahiwalay na kaso na isinampal laban kay Villanueva ay may kaugnayan umano sa isang questionabling flood control project sa Bulacan ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Ani Martinez, Investigation was conducted for 6 cases related to the flood control anomalies. Isa pong respondent sa mga kaso na yon, si Senator Joel Villanueva. I think it's also important for the DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is a respondent in not just 1 but 3 in total malversation cases before the DOJ. ang mareklamo ay kasalukuyang nasa preliminary investigation o kaya'y sinusuri pa ng mga piskal ng DOJ. Sa isa sa mga kaso, humiling umano si Villanueva ng dagdag na panahon para magsumiti ng kanyang counter affidavit at hindi siya personal na dumalo sa preliminary investigation noong Martes, Enero 20. Pinagbigyan naman ng mapiskal ang kahilingan ng senador at binigyan siya ng palugit hanggang Enero 26. Sa ngayon, nakapagsumiti na umano si Villanueva ng counter affidavit sa isa sa tatlong kaso. Kapag nagkataon, siya ang unang miyembro ng 20th Congress na makukulong dahil sa pagkakasangkot sa flood control scandal. And Senator Joel Villanueva filed a motion for extension asking and requesting the panel of prosecutors to be given until January 26 to file his counter affidavit, which the panel of prosecutors granted. And so hanggang 26 po, meron siyang pagkakataon magsampa na kanyang kontra sa Laysay. Samantala, nakadetini na sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. dahil naman sa kasong malversation sa Sandigan Bayan, kaugnay ng 92 million flood control project sa Bulacan. Pag-usapan natin ito, naubos yung mga usapan ngayong araw tungkol kay Bong Revilla, no? Yung mga balita ngayon tungkol kay Bong Revilla. Kaagad-agad, actually si Bong Revilla sumurinder kagabing 8:50 ng gabi sa Kamkrame. Mga kabunyog. Saludo rin tayo kahit papano, respetado rin natin si Bong Revilla. Kasi unang-una, hindi na niya na pinahirapan ng gobyerno. Hindi tulad nila Bato de la Rosa. Wala pang ang warrant of arrest, nagtatago na eh. At least itong si Bong Revilla, paglabas ng warrant of arrest nung hapon, kaagad-agad nung gabi, 8:15, siya na mismo ang pumunta sa CIDG doon sa Kamkrame. At ngayong umaga, dinala siya sa Sandigan Bayan. Dinala siya sa Sandigan Bayan. Pagdating sa Sandigan Bayan, dinala na siya sa Payatas, yung Quezon City Jail doon. Sa Payatas. Ngayon bakit doon siya dinala? Nagre-request sana yung mga abogado niya na kung pwede, doon naman siya sa PNP Custodial Facility. Yung dati niyang pinagkulungan noong 2014 to 2018. Kaya lang, ang sabi kasi ng PNP, hindi na pwede doon kasi gigibain na yung building doon. Gagawan daw ng bagong building, may budget na. Kaya wala. Hindi na pwede doon sa PNP. Ang maganda sana doon sa kanya sa PNP, may sarili siya doong bungalow na maliit. Solo niya ang kwarto, may sariling CR, may sariling TV. Yan yung doon. Nung nakulong sila noon ni Jinggoy, doon sila sa PNP Custodial Facility. Senador naman kasi sila noon. Dating Senadora Laila de Lima, doon din nakulong. Kaya lang, ito kasi ngayon, kahit na hindi naman siya senador na, pangalawa, wala na daw, hindi na daw pwedeng doon. Wala na daw pwedeng makulong doon kasi gigibain na, sabi ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya. Ngayon, ang pinag-uusapan na naman, si Villanueva pala, mga kabunyog, mayroon palang 3 kaso. 3 kaso ng malversation. Grabe. Mga kabunyog, 3 kaso pala ito ng malversation. Itong kay Villanueva. At ang mangyayari dito, pansamantala pala,
naghumiling pala ang kampo ni Villanueva na bigyan ng extension para sumagot yung counter affidavit o kontrasalaysay. Pinagbigyan naman ng DOJ pero hanggang lang January 26. Yun lang ibinigay kay Joel Villanueva. Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, akala natin dahil tahimik na yung kay Villanueva, wala, ano na pala yun. Okay na. Hindi pala. 3 cases ha. Malversation lahat. Pag malversation, ay non-bailable din yan. Yung amount kasi yung halagang involved dyan, yung amount, non-bailable kahit malversation. Kaya ano na ito mga kabunyog, binigyan lang si Joel Villanueva ng hanggang January 26. Pagdating ng January 26, kailangang mag-submit na siya ng kanyang kontrasalaysay. So ano na ito mga kabunyog? Medyo nakakakita tayo ng ano dito, parang napapansin natin. Si Chis Escudero, tanong ni Mari Luhab, wala. Hindi nababanggit yung kay Chis Escudero Si Jinggoy lang at saka si Villanueva. Mga kabunyog, saka si Bunuan. Si Bunuan saka si Jinggoy, plunder. Plunder ang kaso ni Bunuan at saka ni Jinggoy. Doon sa isang kaso na respondent si Jinggoy sa plunder, co-respondent niya si Bunuan. Itong si Joel Villanueva, malversation ang kaso, 3. Kaya kung malkalusot ka sa 2, imposibleng sa 3 na yun, wala kahit isang makakasuhan. Ano ito mga kabunyog? Inanunsyo ito, ayan mga kabunyog, hindi ko hindi ko gawa-gawa ito. Ayan tingnan nyo to tingnan nyo yung caption sa baba. Susunod kay Revilla, DOJ may update sa mga kaso laban kay Villanueva. Iba pa. Ano ang update? Pinanood ko yung video na yan Ang update, mayroon ngang 3 kaso ng malversation si Villanueva at nakiusap na yung kanyang counter affidavit, bigyan siya hanggang January 26. Pinagbigyan naman. Kaya, pero ano ito? Dahil 3 yung kaso niya ng malversation, mahirap niyang malusot ng lahat yung 3 na yan. Mahirap niyang malusutan yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ano ito? Ang hawak palang kaso ng DOJ ay lahat-lahat 14. Sa DOJ lang ito Sa DOJ lang. Yung ngayong linggo may 3 na kaso na for resolution. Ngayong linggo may 3 kasong for resolution. Abangan natin, baka si Jinggo yan ngayong linggo. Ngayong linggo, ibig sabihin yan, nakapag-submit na ng yung mga respondents nakapag-submit na ng counter affidavit for resolution na ngayong linggo. So tandaan natin ngayong linggo. Abangan natin yung 3 na yan. May 3 kaso ngayon na for resolution. Napanood natin yung paliwanag ni Prosecutor General Fadulyon. Ngayon daw na linggo, may 3 silang kaso na for resolution. Ang ibig sabihin po ng resolution, didesisyonan na nila kung isasampahan ng kaso. Ngayong linggo, 3 yun. 3. Ngayon, may 2 kaso na na-file na. Yun na yung kay Revilla. Isang graft, isang malversation. May 3 pa ngayong linggo na didesisyonan. Hindi sinabi kung kani-kanino yon. Pero malamang, baka si yun? Baka si Jinggoy. Baka si Jinggoy. Itong si Joel Villanueva, 3, pero humingi kasi ng extension na pag-file niya ng counter affidavit hanggang January 26 pa. Yan ang mga kabunyog Ngayon, mayroon pang 3 plunder. Mayroon pang 3 plunder. Sino yung mga may kasong plunder?
Ang isang kaso ng plunder si Revilla. Ang isang kaso ng plunder si Jinggoy, si Jinggoy at saka si Jinggoy at saka si Bunuan. O yon. At ang isa pang kaso ng plunder si Saldico. Kaya yung plunder, 3 kaso ng plunder. Mga kabunyog. Yung isang kaso ng plunder, respondent si si Estrada, co-respondent si Bunuan. Yung isang kaso naman ng plunder, Saldico, at yung isa pa, Revilla. Kaya si Revilla maraming kaso eh. Yung isinampa ngayon kay Revilla, yung graft at malversation, ay may kaso pa siyang plunder. Hindi pa nare-resolve ng DOJ. Grabe. Grabe pala itong mga kaso nilang ito. Mga kabunyog. So, abangan natin Abangan natin. Ngayong linggo, abangan ninyo. May 3 ipa-file na kaso ngayong linggo. May 3 for resolution ngayong linggo. This week, sabi ng Prosecutor General, 3. Malalaman natin sino-sino yan. Ito yung sinasabing sunod-sunod na. Sunod-sunod na. Yung una, yung final nung last Friday, yung final sa Sandigan Bayan, 2 yon, isang graft, isang malversation. Lahat si Revilla yon. Ngayong linggo, may ire-resolve na 3 pang kaso. Hindi natin alam, baka si Jinggoy yan. Si Jinggoy o si Joel Villanueva. Ngayong linggo yan. Tapos yung iba pang kaso ni Villanueva, kasi 3 yon, nag-extend ng January 26 ang pag-file ng counter affidavit. Tapos may plunder cases na 3, si Jinggoy sa kasi Bunuan sa isang kaso. Kaya ito mga kabunyog? Ito? Medyo medyo mabibigat itong mga kaso na to. Si Joel Villanueva, hindi pa pala libre yan. Akala ko, tahimik si Joel Villanueva, libre na, hindi pala. Si Chis ang medyo, parang si Chis Escudero ang parang nakakalibre Si Joel Villanueva at saka si Jinggoy, hindi. Kaya siguro si Jinggoy, nag-iisip na rin siguro ngayon si Jinggoy. Ang pinaka-problema nila, ni Villanueva at saka ni Jinggoy, wala na nga yung PNP custodial facility. Wala na. Kaya nga sumurinder sana si Revilla doon sa PNP para naman, sumurinder na ako PNP chief, baka naman pwedeng bigyan mo ako ng pabor, dito muna lang ako sa PNP. Kaya lang, nag-press con kanina si PNP, si SILG Junvic Rimulya, yun daw custodial facility ng PNP, gigibain na, gagawa na ng building. So wala na. Doon lang sila sa Payatas. Kaya ang mangyayari, si Joel Villanueva at saka si Jinggoy, pag nakulong, magsasama-sama sila doon kasama ng mga iba pang preso. Kaya ito mga kabunyog? Wala nang magagamit na PNP custodial facility. Kaya yung mga sangkot dito sa flood control, itong mga korupsyon na ito, anomalya, hindi na sila makukulong sa PNP custodial facility. Sa na sila? Yung sa Payatas. Kanina, doon dinala si Revilla. Nagre-request yung abogado ni Revilla na kung pwede, wag naman siya doon. hindi pa nadidesisyonan ng Sandigan Bayan. Ihihiring pa daw sa January 23. Ihihiring pa. Kaya, ito, mayroon pa akong sasabihin sa inyo. Si Sara Duterte, kakasuhan din ng plunder. Si Sara Duterte, plunder. Kaya, nyo, mga kabunyog, tandaan nyo, hindi lang impeachment, plunder. Si Sara Duterte, kakasuhan ng plunder at saka graft. Grabe, Bukod pa ito, doon sa final nung nakaraan. Di ba nung nakaraan, kinasuhan siya ng sa ombudsman? Iba yon.
Iba pa ito. Plunder at saka graft. Kaya grabe. Grabe mga kabun. Matatambakan. Matatambakan ang mga korte natin lahat graft cases, graft, malversation, plunder. Oh. Kaya Argo, maghanda ka na. Kakasuhan si iniidolo mong Sara Duterte. Kakasuhan ng plunder at saka graft. Tandaan mo. Oh. Ha? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan? Sino magkakaso? Abangan nyo. Abangan nyo kung sino. Ha? Basta, ito? Marami silang mga kasong kinakaharap, ito mga kabunyog, mga kababayan? Itong kaso na dinidesisyonan pa ng pinanood ko yan usad ng mga kaso sa DOJ, 14 lahat. 14 ang hindi pa ay ang kasong hawak ng DOJ sa ngayon. Yung 5, first batch yan, malversation, na isampa na sa Sandigan Bayan yung 2, for resolution pa yung 3. Ngayong linggo ilalabas yung desisyon. Ang pangalawang batch, yung 6 na cases, 3 doon kay Joel Villanueva. Malversation. Yung pangatlong batch, 3 plunder cases. Kaya yung total ng mga kasong nasa DOJ, 14. Lahat yan sila, Estrada, Villanueva, at Revilla. Saka si Bunuan, si Saldico. Yan. Ha? Kaya na ito? Medyo tambak na. Kapag na-file na naman yan sa Sandigan Bayan, maglalabas na naman ng arrest warrant. Halos linggo-linggo nito may aarestuhin ng mga PNP, CIDG. Ha? Ito mga kabunyog? Sunod-sunod na ito. Kaya napapansin nyo ba si Bongo? Nung nagtatago na si Bato, napapansin nyo si Bongo? May naririnig ba kayo kay Bongo? Sige nga. May naririnig ba kayo kay Bongo? Ay, di ba tahimik, tahimik si Bongo? Ha? Wala, Si Cayetano, tahimik din. Si Chis Escudero, tahimik. Nakakabinging katahimikan. Naalala nyo nung mga panahon? Nung panahon ng February, March, April, May, June, July, August, halos linggo-linggo, araw-araw. Makikita mo sa TV si Chis Escudero Yung parang kung maka-insulto, naalala niyo yung kainitan ng impeachment ni Sara? Yung fourth with? Ha? Naalala niyo yung fourth with? Siging pa-cute si Escudero. Tapos pinagtatanggol niya talaga na tama daw yung fourth with na interpretation niya na hindi kailangang madaliin ang impeachment. Noon, ang yabang-yabang ni Escudero noon. Ngayon, nasaan na yung mga yabang na yon? Si Joel Villanueva noon. Sabi ni Joel Villanueva, may mga boy dila nga ang tawag Sinusulsulan si Amy Marcos. Sige na. Anuhin mo na. Diba? Nasaan na ngayon yung yabang ni Cheese? Nasaan na ngayon yung yabang ni Joel Villanueva? Nasaan na ngayon yung yabang ni Jinggoy? Diba? Nung panahon nung kasagsagan ng impeachment ni Sara na gusto nilang pigilan yung impeachment ni Sara, halos sa isang linggo, araw-araw nagpapa-interview si Chis Escudero. Ngayon nasaan na? Nasaan na ngayon? Si Joel Villanueva noon, dahil majority floor leader siya noon, ang ingay-ingay. Ngayon nasaan na? Kahit nga si Marcoleta hindi mo kapurma kahapon Hindi man naman makapurma kahapon si Marcoleta, nagpresko na naman ngayon sa si Amy. Si Bongo wala na. Hindi mo na marinig si Bongo. Kaya parang nakita na nila na
Mukhang seryoso talaga. Tayo yata ang tatamaan nito. Yan na mga kabunyog, mga kababayan. Si Joel Villanueva, si Joel Villanueva, gumagawa ng paraan na hindi siya makasuhan, hindi makulong. Kaya lang, binabara ni Ombudsman Buying. Gumagapang yung abogado ni Joel Villanueva, pinapabaliktad sila Mendoza at saka si Bryce Hernandez. Binara ni Ombudsman Buying. Sabi ni Ombudsman Buying, itong abogado na ito ni Joel Villanueva, ginagapang ang mga testigo, pinapabaliktad. Mag-usap nga tayo, Attorney Monisguera, pinangalanan niya. Sabi niya, Attorney Monisguera, mag-usap tayo. Matindi. Kaya na ito mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, wala ka nang marinig kibonggo. Si Jingo Estrada, tahimik na lang. Joel Villanueva, tahimik na lang. Yan. Yan ang nangyayari sa kanila. Ano na ito mga kabunyog? Dumating na ang kanilang, nung dati, kung naalala natin yun, kung magyabang si Chis Escudero, pagtatanggol kay Sara sa impeachment, sige ngayon, pinagtanggol niyo si Sara Duterte sa impeachment niya, ipagtanggol niyo ngayon ang inyong mga sarili. Di ba? Pinagtatanggol niyo si Sara noon, ang yabang-yabang niyo, o ngayon, ipagtanggol niyo ang inyong mga sarili. Di ba? Si Bato de la Rosa noon, noong mga bandang July, yung pinagdidibatihan yung impeachment ni Sara, may mga motion pa si Bato noon. O ngayon, nasaan si Bato? Wala na. Isa-isahin nyo, nasaan si Bato? Wala na. Nasaan si Chis? Tahimik. Mayroon nga akong nababasang post, wala daw si Chis, nasa labas ng bansa. Alan Peter Cayetano, tahimik din. Ang nag-iingay lang naman dyan sa kampo ng minorya, si Amy Marcos. Si Marcoleta, sumasabay-sabay din, papitik-pitik. Pero hindi na rin katulad nung dati. Bakit ganun sila? Kasi ngayon, marami silang kasong kinakaharap. Yan ang problema sa kanila. Hindi na nakapurma. Nung dati, ang yabang-yabang ni Chis Escudero nun. Anong sabi ni Chis Escudero nun? Hindi niya raw pakikinggan sino man. Yabang. Pag naalala ko yung mga period na February, March, April, May, June, July, August, yun. Kaya lang, nung September 8, biglang sinipa si Chis Escudero. Biglang sinipa. Pati si Marcoleta, sinipa. Tapos sunod-sunod na, may mga kaso na sila. Yan diba? Yan ang nangyari. Yan ang nangyari sa kanila. Shout out kay Jeremy Kapilitan. Ayan, kinakantyawan ni Derek Peredo si Argo. Argo, ano nang nangyari sa mga mo? Katropa mo. Argo, ano nang nangyari sa mga katropa mo? Batahimik. Nakakabinging katahimikan eh. Anong nangyari? Di ba? Kaya ano mga kabunyog, tama si Romano Gustavo. Sabi ni Chis Escudero noon, no limit ang power ng Senado. Anong no limit? Tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo ngayon. Okay? Sinabi na, nabanggit na ng DOJ na nag-iimbestiga pa sila. Marami talaga silang iniimbestigahan pa na maaaring oo, maaaring hindi, sangkot sa maanuman yung flood control projects. Marami kasi nabanggit ng mga pangalan. Hindi ordinaryong tao, kundi ang ilan sa kanila ay humahawak ng mataas na posisyon sa ating pamahalaan. Na kuminsan, hindi lang minsan, kung tutusin, nakakalungkot na, yung mga dapat na nangangalaga ng pondo natin, sila patuloy ngayon yung nasasangkot. Well, anyway, still, hanggat hindi pa ito
nagkakaroon ng desisyon with finality ng korte, isipin pa rin natin na sila ay inosente. Sila naman ay bibigyan sila ng pagkakataon na maidepensa yung sarili nila. But syempre kapag ang kaso na naisampa sa'yo ay tinatawag na no bail, ang rekomendasyon ay no bail, yun lang. Mangyayari dyan habang nililitis yung kaso ay mananatili ka na nakakulong o nasa piitan. Okay? Pero syempre, karamihan dyan mag-file ng petition for bail. Ito naman ay karapatan din nila na mag-file ng petition for bail at kapag naipakita nila na yung evidence na ipinupukol sa kanila ay hindi ganon kalakas, doon maaaring magbigay ng order ang court na sila ay ma-release pansamantala habang dinidinig yung kaso. Okay? So pakinggan muna natin kung anong balita ng DOJ at syempre ang isa sa pinakamalaking pangalan na inaabangan ng tao kung siya ba ay makakasuhan o hindi ay walang iba kundi si Senator Joel Villanueva. So pakinggan muna po natin to. Department of Justice, may kaugnayan pa rin yan sa flood control projects sa Anomaly. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Grant Hilario. Nakaharap ngayon sa tatlong malversation case ang mababatas na si Senador Joel Villanueva sa Department of Justice may kinalaman sa flood control projects sa Anomaly. Ito mismo ang binahagi ni Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez nang bigyang paglilinaw ang mga reklamong kinakarap ng senador. Respondent anya si Senador Villanueva sa tatlong magkakaiwalay na kaso may kaugnayan sa manumalyang mga proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Habang dagdag pa na naturang tagapagsalita na sa manumalyang anya si Senador Villanueva sa tatlong magkakaiwalay na kaso may kaugnayan. Tatlo. So it means tatlong project ito. Okay? So tatlo siyang beses na nareklamo, tatlong beses siyang tinuro. Diba? Tatlong beses siyang nakialam sa pondo. Ibig sabihin nakialam, hindi naman sa ibig sabihin na siya yung papagawa, di ba? Kumaga, nakakuha siya di umano ng kickback sa mga ganitong klaseng flood control projects. Pero mga clear, natandaan natin na sinabi kasi niya na hindi siya proponent ng flood control projects. Ayaw niya nun. Okay? Minsan, ang pag-aanalisa na natin dyan, bakit nga ba ayaw niya ng flood control projects? Kasi, syempre, pag bumaha, obvious. Halata. Kung ito man ay ghost projects, ay halata. Kasi, yung epekto ng baha, kita mo eh. Pero, at sabi niya, di ba, parang ang hinihiling ng senador sa DPWH ay mga multipurpose building. So, pag multipurpose building, mga kaklis na totoo lang, kung hindi ito gagawin, hindi masyadong halata. Hindi mapapansin. Di ba? Or, pwede i-overprice. Nandiyan dyan, pero na-overprice. Diba? Pero hindi pala ganun yung halaga. Okay, kasi sabi ko nga, pag flood control projects, pinapakita niya, ayun niya ng mga maanumalyang flood control projects sa kanya mga, dyan sa session, minsan, o kaya sa hearing, pinaparinggan niya yung DPWH. At kung hindi ako nagkakamali, mga krina, ipakita ko yung video nito kung saan siya nang gagalaiti about the flood control projects 2023. Pero tanong kasi, di ba, ito naman yung tanong eh. Okay, sige, galit na galit ka sa mga maanumalyang flood control projects, nakikita mo bumabaha dyan sa Bulacan, naumpisahan mo na eh. Di ba, naumpisahan mo ng batikusin yung flood control projects na yun ang sinasabi mo na ikaw ang galit na galit sa mga maanumalyang flood control projects after mong mabatikos. If I'm not mistaken, that's 2023. Okay, after that, anong nangyari? Yun ang tanong eh. Anong ginawa ng isang Senator Villanueva after siya manggalaiti sa mga flood control projects na maanumalya? Nagsimula ba silang magpa-imbestiga tungkol dito? Paki-update nga ako kung may nasimulan ba si Senator Villanueva ng pag-iimbestiga sa pagbabaha sa Bulacan. Pakilang po at baka ako'y kulang sa ating na research dito. Baka meron kasi hindi tayo magkakaroon ng idea patungkol dito kung hindi ito pinasimulan ni Pangulong Marcos Jr. Diba?
Kaya ang sabi nga dito, bakit ang Pangulo ang sinisisi? Nakita nga ng Pangulo, naramdaman niya, kaya nga siya nagpa-imbestiga eh. Tapos ang sasabihin, bakit pinabayaan noong 2023, 2024, 2025? Noon nga niya naramdaman, bandang siguro halos magtatapos ang 2024. Bakit nagkaganito? Diba? Ayaw nga niya nung budget. Kaya marami rin siyang binito. For the 2025. Tingnan niyo po yung mga nakaraang news kung saan sinabi niya parang hindi ko na nakilala yung proposed budget ng ehekutibo. Diba? Hindi niya to pinabayaan. Pero yun ang mga naratibo ng mga kumakalaban sa kanya. Pilit ibinabalik sa kanya ang sitwasyon na to when in fact siya ay nagpapaimbestiga. Isipin natin mga clear, kung gusto niya itong itago, magpapaimbestiga ba siya? Kasi tandaan niyo nung panahon ni dating Pangulong Duterte, alam niya may ghost projects, uulitin natin to, alam niya may ghost projects as early as 2020. Nagpa-imbestiga ba siya ng ganito? Dito kasi ang Pangulo, kahit tamaan na yung ibang kaalyado niya, kaibigan niya, anak niya. Proseso, imbestiga. Malungkot? Yes, nakakalungkot. Ayon sa kanya. Pero, mas malulungkot siya kung wala siyang gagawin. At mananatili tayong bulag sa katotohanan na yun na nangyari noong nakaraang administrasyon. Walang napanagot. Kahit sabihin natin 13,917 di umano ang completed flood control projects, walang nangyari. Diba? Kahit ito si Congressman Valeriano, nirereklamo yung pumping station sa Sunog Apog sa Manila. Na as early as 2017, kontrata na yan. 2019, bago pa daw siya naupo, binayaran ng buo yan kahit hindi ito tatatapos. Pero nangyari, hindi na o-operate, di gumagana. So, panahon ba ito ni Pangulo Marcos Jr.? Hindi. Pero ba't hindi nagpa-imbestiga nun? Diba? Wala. Pero ngayon, sabihin man nila na hindi ito naging magandang desisyon. Diba? Hindi ito popular na desisyon dahil maaari maapektuhan yung mga malalaking tao. Pero anong pinili ng Pangulo? Magpa-imbestiga dahil ito ay utang natin sa taong bayan. Utang nating ibigay ang katotohanan sa taong bayan at utang natin mapanagot ang dapat na mapanagot. Yan yun. Sige, pakinggan po natin ito. Yan, sa manmayang mga proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Habang dagdag pa na naturang tagapagsalita na sa nagrap na preliminary investigation ng prosecution, kinumpirma nitong nag-hain na motion ang nabanggit na mambabatas. Ayon kay Justice Spokesperson Martinez, hiniling ni Senador Villanueva na habaan pa ang palugit o magkaroon ng extension sa pagsusumite ng counter affidavit. Ayan mga explain to ha, di ba? Sabihin ng iba, mambabatas pa ha? Di ba? Na parang pang-optics lang ang ginawa ng Pangulo, pampapogi lang ang ginawa ng Pangulo para patungkol dito sa flood control projects at mabagal pa daw. Ito nakita mo, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaklire. Di ba humingi itong si Senator Villanueva ng karagdagang oras para makapagsumite ng counter affidavit? Pwedeng ibigay sa kanya yan. Napagbibigyan yan. Lalo kung kasasabihin niya na kailangan niya pa ng ibang mga ebidensya, kailangan niya pa ng mga ibang witness, kailangan niya pang ipunin ang lahat ng kanyang mga dokumento para gamiting ebidensya. Inaalaw po yan. Kaya hindi natin malaman ba't yung imang bababatas. Inip na inip. Parang, di nila alam yung ganitong klaseng proseso. Pag humihiling ang mga respondents ng time to file the counter affidavit, bilang yun sa oras. At pag hindi mo pinagbigyan yan, mga ang iisipin nila, yung investigating agency, bias. Kaya kumbaga lahat ng leeway, reasonable na leeway, ibibigay sa kanila para makapagsumite sila ng kanilang counter affidavit. Kasi karapatan nila na magsumagot. Karapatan nila na magbigay ng counter affidavit. Tapos sasabihin, magpapasko, wala pa napapakulong. Meron! Ayaw lang nilang buksan ang kanilang mata. Ayaw lang nilang buksan ang kanilang tenga.
meron nagawa ang pamahalaan na hindi nagawa ng kahit sino mang administrasyon. Kahit kanino mang administrasyon. Sige, mga kaklir, sige, kayo. Challenge ko na kayo, mga kaklir. Sino ba? Baka naman way back, hindi ko na matandaan kasi mga bata pa tayo doon o hindi pa tayo politically aware, hindi pa tayo siya ng mga news na naghihimay-himay. Pakisabi nga, baka meron naman kaninong administrasyon na yung mga ilan sa mga nagnakaw sa pondo ng bayan, nagsolit ng kickback. Sige nga, si dating Pangulong Duterte umamin na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan. Nagsoli ba ng kickback? I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Sabi niya, hindi. Naubos na niya. Diba? Sige, tuloy tayo, mga kaklit. Tuloy. Ito naman ay pinibigyan ng panel prosecutors. Bakit pagbibigyan talaga yan, mga kaklier? In a way, itong kung sabi ko nga yung leeway, yung para mabigyan siya ng panahon. Diba? Pinagbibigyan siya as part of due process. Pero syempre, reasonable, hindi pwedeng indefinite period. Diba? Reasonable, let's say 1 week. Pinagbibigyan yan. Pero sabi nga natin, kasama yan sa period. Diba? Tapos sabi na, wala pa napapakulong na malaking isda. Hindi po kasi ganun basta-basta yung pagsasampa ng kaso. Ano yung nabanggit lang? Halimbawa lang nabanggit lang yung pangalan halimbawa ni Senator Joel, ipapakulong mo na yan. Hindi po ganun ang proseso. Ang proseso, pag nabanggit ang pangalan niya, syempre, ibibuild pa yung yung case. Yung complaint. Kukumplituhin yung dokumento. Kasi pag hindi yan ginawa, dismiss agad yan. Yun yung mga mangyayari. Madidismiss agad. Kaya tuloy sabi doon sa minority report, di ba? Hearsay lang to lahat. Hearsay. So, yun yung iniiwasan ng prosecution, di ba? Na magkaroon to ng hearsay evidence. Tapos wala na lang, biglaan na lang mamatay or madismiss ang case. Okay, tuloy po tayo. At italaga ang huling araw hanggang ika-26 ng kasalukuyang buwan ng Enero. Narito, ating Panginoon si Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. Investigation was conducted for 6 cases related to the flood control anomalies. Isa pong respondent sa mga kaso na yon, si Senator related to the flood. Investigation was Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. Investigation was conducted for 6 cases related to the flood control anomalies. Isa pong respondent sa mga kaso na yon, si Senator Joel Villanueva. And Senator Joel Villanueva filed a motion for extension asking and requesting the panel of prosecutors to be given until January 26 to file his counter affidavit, which the panel of prosecutors granted. And so hanggang 26 po, meron siyang pagkakataon magsampa na kanyang kontra sa laysay. Alam mo kasi mga kakli, sa totoo lang hindi naman po ganun kadali gumawa ng counter affidavit. Kung kaya mo at kung ikaw ang abogado at yan dyan ang respondent at gusto niya syempre na maipakita naman yung parte niya, yung side niya, at maaaring mga witnesses na magte-testify for him or for the respondent. Hahanapin yun. Lalo kung talaga may personal knowledge. So, kala nila, counter affidavit lang yan, isang araw lang yan. Hindi po, inaaral yan, hinahanapan ng ebidensya, kinukumpleto, para may panalo niya. Siyempre, anong bang goal ng respondent? Gagawa siya ng counter affidavit. Para, for what? Una, siyempre, ma-explain yung side niya. Pangalawa, ma-dismiss yung case. Di ba? Ayaw niya makulong. Diba? Ayaw niya ma-brand na corrupt. Oh, yun. Nagbibigyan po talaga yan. I think it's also important for the DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is a respondent in not just 1, but 3 in total malversation cases before the DOJ. Yan 3, di ba? Delikado, makaklik. Kung ang funds nito aabot sa kasong no bail. Oh. Mangyayari niyan parang si Senator Bong Revilla. Yung malversation, yun yung no bail.
Yung isang kasong graph, bill na po yata siya dun. Isang pong kaso niya, nag-file na siya ng bail, nag-post siya ng bail. Yung isa, nanatili siya sa kulungan because no bail. Ay, Tuloy man ang kaso malversation na may kalakip na matibay na ebidensya. Batay sa nakasaad sa batas ay walang karampatan o di pinahintulutan makapagpiyansa sa korte ang akusado. Kaugnay pa rito, inilahad naman ni Justice Spokesperson Paul Martinez ang mga flood control cases na patuloy na tinututukan ng kagurada. Sumatotal kasi ay nasa 14 na kaso ang kasalukuyang umuusad sa ahensya kung saan kabilang dito ang reklamo kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, at dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoana. Plunder case ang kanilang kapwa kinakarap sa Department of Justice kaugnay pa rin sa investigasyon laban sa mga proyekto ng pamahalaan. Muli si Attorney Paulo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. The last batch is the 3 plunder cases, yung mga high-profile cases na sinasabi po natin. The 3 cases involve again 3 high-profile individuals. That's former Ako Bicol Representative Zaldico, Senator Bong Revilla, and then we have Senator Jinggoy Estrada. In the same case, kung saan po respondent si Senator Jinggoy Estrada, we also have former DPWH Secretary Manuel Bonoan. yun. Well, pero hindi natin alam mga click kung si Bryce Hernandez, si Engineer Mendoza. Kasi sa kanila natin una nadinig yung pangalan ni Senator Joel at saka ni Senator Jinggoy. So, ba't hindi kaya sila nakuha ang state witness? Diba? Kasi sinabi ni Attorney Ramon Esguerra parang magre-recant sila. Minsan iisipin mo, ang bintang baka may naipangako. Diba? Well, sa atin lang kasi kung makakwalify naman, sayang din po kasi kung makakwalify na sila na state witness at magte-10 all naman sila. At kung sino man yung kanila maituturo, di ba mas maganda po? Yun po yung hinahangad natin, yung katotohanan. Para kung sino man talaga yung dapat managot, managot po. Pero kung hindi naman dapat managot mga kritik, in fairness, yung mga talagang wala namang sabit at walang sapat na ebidensya, sana naman, maipagtanggol nila yung kanilang mga sarili. Okay? So, tuloy-tuloy. Which we know has returned to the Philippines to face the charges. Bumalik na. Wait lang mga kritik. Wait lang. Kung saan po respondent si Senator Jinggoy Estrada, we also have former DPWH Secretary Manuel Bonoan, which we know has returned to the Philippines. Okay. Si ano pala? Akala kong bumalik si Saldi ko. Si ano pala? Si Bonoan. Yes, oo. Nakasama na po siya sa Senate hearing noong Monday. Face the charges. So, yun po yung current status ng ating Nag-uulat live para sa Okay mga clear, no? Lumalabas dito, 3 case ang kinasasangkutan nitong si Senator Villanueva. Most, no, of them projects in Bulacan. Kaya nga mga kakiri, ito lang namin sa atin, di ba? Kung si Senator Villanueva at that time ay nice niya talaga at galit na galit siya sa flood control mess, dapat pinaimbestigahan niya na. Di na nila hinintay ang Pangulo. Di ba? Hindi. Yung Pangulo pa talaga yung talagang nag-utos na mag-investigate. Di ba? Kung noon pa to, mga akrit, kung noon pa binanggit ni dating Pangulong Duterte na may ghost projects at yung mga kaalyado niya sa Senado, minsan kasi parang at that time, parang takot sila, ang lumaban lang at nung panahon na yun, sa unang 3 years yata, kung di tayo nagkakamali, si Senator Trillanes. Nung bandang huli, si Senator Gordon. Si Senator Franklin De Leon, medyo paano-ano pa medyo pa balabalansi pa. Hindi siya, alam ko hindi siya Duterte. Di ba? Pero hindi siya ganun, feel ko sa akin hindi siya ganun ka-all out. Hindi tulad ni Senator Gordon nung bandang huli. Bandang huli na lang kasi nung bandang mga unang taon, medyo parang okay pa siya kay dating Pangulong Duterte. Kailan na naman siya nag-all out sa pag-iimbestiga? Nung nangyari yung Farmally. Kasi siya yung pinaka-chief ng Blue Ribbon Committee noon. So doon, medyo nakita na natin na naglalaban na. At kaya siguro, may iba baka takot kasi pag inaway ni dating Pangulong Duterte, it's either
Takot siguro sila ma-EJ kay matokhang or lagi sila nagiging subject matter ng kanyang pagmumura. 'Di ba? Kapag galit sa si dating Pangulong Duterte, mumurahin kanya sa kanyang mga press briefing or press conference. Lalaitin kanya physically. 'Di ba? Ad hominem. Mura. Tapos samantalang sila Michael Yang justified ang sagot, 'di ba? Sabi niya, ito na naman tayo, ulitin ko na. Negosyante, Adre, meron ka ba magagawa dun? Gustong kumita. The senators keep looking for the technical and financial requirements of Parmali. Wala ka nang pakialam dyan. Parmali is really a Parmali corporation sa Singapore. Doon yung nag-provide. Ito si Michael Yang, whom I knew for the last 20 years na negosyante ng Davao. Siya yung inutusan ko initially noon nung I made contact with the Chinese. Siyempre may negosyo, nakikisali. Negosyante. Ano ba magawa mo? Na ito ngayon, ang ginaano nila, wala silang makita, yung Parmali. Yung Parmali, what is clear is that there was this contract, there was delivery, kompleto lahat, specifications, as to quality, quantity, and all. Tapos, after delivery, bago pa nagbayad ang Pilipinas. Imagine mo, makapag-profit gamit ang pondo ng bayan dahil negosyante Adre. Yun ang betrayal of public trust. Maliwanag yun. O, yung pagmamarihuana niya, pag-fent niya habang siya'y presidente, yun. Nakaka-apekto ba sa kanya ang pagiging Pangulo? Kayo magsabi. Mga ka-clear, naka-apekto ba yung pagmamarihuana at pag-fent ng dating Pangulong Duterte habang siya'y presidente? Paano ba siya makipag-usap? Di ba? Sabi niya, pati yung face mask, ugasan ng gas. Oh, sinabi na ni Harry Roque na joke yun. Hindi yun joke, sabi ni dating Pangulo Duterte. Nirefute niya pa yung sinabi ni Harry Roque na kanyang spokesperson na joke lang yung paghuhugas ng mask ng gas. Di daw, totoo yun. Kayo na magsabi kung nakaka-apekto ba at that time ang paggamit ng marijuana at ng Pangulong Duterte noong panahon niya. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.